Ang pinakamalaking kasinungalingan sa Marineford War, sa wakas nabunyag na. Hindi talaga pumunta si Kaido noon para labanan si Whitebeard, kundi para tulungan siya. Ang totoo, gusto ni Kaido dalhin ang buong 100 Beast Army para suportahan ang kanyang big bro na si Whitebeard. Pero bago pa siya makarating, may humarang sa kanya, si Red-Haired Shanks. O yun ang akala natin. Dahil ang tunay na humarang kay Kaido ay hindi si Shanks mismo, kundi ang misteryosong kambal niya, si Stinky Shanks o Saisham Lodge. Matagal nang alam ng mga Celestial Dragons ang malalim na samahan ni Kaido at Whitebeard. Noong panahon ng God Valley Incident, magkasama silang lumaban-laban kay Imo. At alam niyo bang si Whitebeard pa mismo ang nagdala kay Kaido sa Rocks Pirates? Siya rin ang tumulong kay Kaido na makuha ang prutas ng Agile Dragon, dahilan kung bakit naging King of the Beasts siya. Kaya nung nalaman ni Kaido na naiipit si Whitebeard sa Marineford, hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang pinangunahan ang armada niya para tumulong sa big bro niya at durugin ang headquarters ng Navy. Pero syempre, hindi papayag ang mga Celestial Dragons na magtagumpay sila. Nagpadala sila ng peking Red-Haired Shanks, isang impostor na R. Ed Herod, para guluhin ang laban at putulin ang huling suporta ni Whitebeard. Kaya nga nung lumitaw si Shanks sa Marineford, lahat tayo nalinlang. Paano nga naman napigilan ng Red Hair Pirates si Kaido? At paano sila biglang nakarating sa Marineford parang nag-teleport? Lahat pala yun ay plano ng Celestial Dragons para lituhin ang buong mundo. Pagkalipas ng 2 taon, makikita nating inalala ni Kaido si Whitebeard. Sinabi pa niyang ang galing ng matandang yon. Hindi yun insulto kundi respeto. Pagunitan ng isang halimaw sa isa pang halimaw. Gusto ni Kaido na matupad ni Whitebeard ang pangarap ng nakaraang henerasyon. Pero sa huli bumagsak si Whitebeard. At kaya kinuha ni Kaido ang bandila ni Rocks at ipinagpatuloy ang laban. Isang digmaan para sa karangalan ng kanyang kapatid at paninindigan ng mga pirata ng lumang panahon.